alam mo lang ang magagawa ng magulang mo kapag may nanakit sa iyo. Sa araw na ito nagkamali sila ng ginalaw. Dalawang inosenteng buhay ang sinira ng mga hayop na walang awa. Ang bawat sigaw at bawat patak ng dugo ay pagbabayaran ng mas malupit na paghihiganti. Ito ay gabi ng hustisya at walang kapatawaran. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang action horror movie na pinamagatang The Last House on the Left. Nagsimula ang pelikula sa pag-escort ng dalawang pulis sa isang mapanganib na kriminal papunta sa kulungan. Patuloy ang paghiling ni Krug na umihi, ngunit hindi siya pinansin ng mga pulis. Nang huminto sila sa isang railroad crossing, isang pickup truck ang bumangga sa kanila ng malakas. Ang kapatid ni Krug na si Francis at ang kasintahan ni Krug na si Sadie ay pinakawalan ang kriminal at nagdiwang. Tinapos ni Sadie ang driver habang tinutuyan ni Krug ang pangalawang opisyal. Pinapatingin sa kanya ng kriminal ang mga larawan ng sarili niyang anak habang pahigpit ng pahigpit ang seatbelt sa kanyang leeg. Sa ibang lugar, nagpasya ang pamilyang Collinwood na magbakasyon sa isang bahay sa tabi ng lake. Bago sila umalis, si Marie na isang dedikadong swimmer ay nag-ensayo sa pool. Gusto ng kanyang ina na si Emma na magpahinga muna siya. Si John, isang surgeon sa isang malapit na ospital, ay nakatapos ng isang operasyon at sumama sa kanyang pamilya. Pagdating nila sa bahay sa tabi ng lake, ang mga magulang ay nanatili sa pangunahing bahay, habang ang kanilang anak na babae ay pinili na manatili sa guest house para sa privacy. Nagluluksa si Marie sa pagkamatay ng kanyang kapatid kamakailan at iniingatan ng gintong pendant na ibinigay nito sa kanya bago siya pumanaw. Pagkatapos ng saglit na paglangoy sa lake, tinanong ni Marie ang kanyang ina kung maaari siyang makipagkita sa isang kaibigan. Hindi masaya dito si Emma dahil gusto niyang magbanding ang pamilya, ngunit pinayagan ni John si Marie na umalis. Ibinigay niya sa kanya ang susi ng kotse at kaunting pera. Pumunta si Marie sa isang lokal na tindahan kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niyang si Paige bilang sales clerk. Isang batang lalaki na nagngangalang Justin ang bumili ng mga groceries at humingi ng sigarilyo. Gayunpaman, tumanggi si Paige dahil wala itong maipakitang ID. Iminungkahi ni Justin na huwag nilang pansinin ang edad bilang kapalit ng ilang mga damo na mayroon siya sa lugar na kanyang tinutuluyan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag si Paige at pumunta silang lahat sa malapit na motel. Habang nananatili si Marie sa kotse, pumunta sina Justin at Paige sa kanyang silid. Matapos mapagod sa paghihintay, nagpasya si Marie. Natingnan sila at naabutan silang humihit-hit ng sigarilyo. Nag-alangan si Marie na sumama sa kanila ngunit nauwi rin sa paninigarilyo. Maya-maya, tinawagan ni Emma si Marie at tinanong kung kailan siya babalik. Sinabi sa kanya ni Marie na babalik siya sa umaga at mananatili sa bahay ng kanyang kaibigan sa gabi. Ang mga babae at si Justin ay nagkaroon ng masayang usapan habang inaayusan nila si Justin. Biglang dumating ang ama ni Justin kasama ang kanyang kapatid at kasintahan na lumikha ng isang malaking problema para sa kanya. Mabilis na napagtanto ni Marie at Paige na dapat silang tumakas, ngunit hindi ito pinayagan ni Krug. Nang mapansin ang isang SUV na nakaparada sa labas, nalaman nilang pag-aari iyon ni Marie. Dahil ang mga mukha ni Krug at Sadie ay nasa buong balita, nagpasya silang gamitin ito bilang kanilang sasakyan sa pagtakas. Tinakot ni Francis si Paige mula sa likuran, ngunit itinulak niya ito palayo at nagkulong sa banyo. Desperado siyang humingi ng tulong at makatawag ng pulis, ngunit sinira ni Francis ang pinto at pinarusahan siya. Sinira din niya ang mga telepono ni Paige at Marie. Hindi nagtagal, sumakay ang lahat sa sasakyan ni Marie at umalis ng motel. Nakita nila ang isang patrol car at nagmaneho papunta sa kagubatan. Hindi sigurado si Krug sa kanilang susunod na destinasyon, kaya ay minumungkahi ni Marie na lumiko sa kaliwa dahil mas alam niya ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, maingat na inactivate ni Marie ang cigarette lighter ng sasakyan gamit ang kanyang paa. Matapos itong uminit, kinuha niya ang lighter at pinatama sa gilid ng mukha ni Sadie. Nagsimula ito ng isang komosyon na naging sanhi ng paglihis ng sasakyan sa kalsada at bumagsak sa isang bangko. Nabasag ang ilong ni Francis sa pagkakatama habang ang iba ay nagkaroon ng kaunting pinsala. Nang sinimulan ni Sadie na parusahan si Marie dahil sa kanyang ginawa, kinuha ni Paige ang isang sanga ng kahoy at hinampas si Sadie. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para makatakas.
Hinabol siya nina Francis at Sadie, ngunit nagawa ni Paige na magtago sa isang butas. Nang dumaan ang mga kriminal, pumunta si Paige sa kabilang direksyon at nakahanap ng isang industrial plant. Humingi siya ng tulong, ngunit naabutan siya ni Francis. Sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, si Paige ay madaling napigilan ni Sadie at Francis. Iginapos nila siya at ibinalik. Di nagtagal sinabi ni Krug kay Justin na oras na para maging lalaki siya. Inimok niya siya na pumili ng isa sa dalawang babae. Sa pagkasuklam sa aksyon ni Krug, ininsulto ni Paige si Krug at tinawag na walang kwenta. Nagalit ito sa kanya at lumapit siya. Sinaksak niya si Paige sa tiyan habang siya ay nakagapos. Nakisali si Francis at sinaksak din siya sa likod dahilan upang dahan-dahang mamatay ang dalaga sa mga sugat. Dahil hindi gagawin ni Justin ang inutos niya, nagpasya si Krug na siya mismo ang gagawa nito. Ginawa ni Marie ang kanyang makakaya upang pigilan ang gusto ni Krug, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nagawa. Habang pinapanood ng lahat si Krug na gumagawa ng isa pang krimen, nakita ni Marie na wala na ang kanyang kaibigan. Maingat din siyang kumuha ng bato. Nang matapos si Krug, bumangon si Marie at hinampas si Krug sa ulo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lake upang lumangoy palayo. Hinabol siya ng mga kriminal at nagpaputok mula sa malayo hanggang sa tuluyang matamaan si Marie. Nang makitang lumutang si Marie sa tubig matapos barilin, umalis ang grupo na naniniwalang natapos na ang kanyang buhay. Dahil wasak na ang sasakyan at ngayon ay nasa gitna ng isang bagyo, ang psychotic at mamamatay taong pamilya ay naglakad at sinubukang humanap ng matutuluyan. Samantala sa bahay bakasyonan ng Collinwood, naghahapunan sina Emma at John nang makarinig sila ng katok sa pinto. Naroon ang tatlo at si Justin at nagsinungaling sa mag-asawa tungkol sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos pumasok sa loob at tumanggap ng ilang inumin, hindi na raw sila makakapunta sa ospital dahil expired na ang kanilang health insurance. Ang pamilya ay handang tumulong at mag-alok sa kanila ng isang matutuluyan, ngunit kailangan nilang maghintay hanggang umaga dahil ang kanilang anak na babae ay ginamit ang kotse upang bisitahin ang isang kaibigan. Nang simulan ni John ang paggamot sa napinsalang ilong ni Francis, biglang nawala ng kuryente. Pagkatapos ay lumabas si John upang paandarin ang generator habang nakikipag-usap si Emma kay Krug at inaalam kung paano sila napunta doon. Gumawa ng kwento si Krug tungkol sa pagsisikap na lumikha ng magagandang alaala para kay Justin, kaya pinili nila ang lugar ng lake bilang kanilang destinasyon. Hindi nagtagal, naibalik ni John ang kuryente at bumalik upang tahin ang ilong ni Francis. Tumulong si Emma sa pamamagitan ng paglalagay ng antiseptic sa kanyang mga sugat at inasikaso si Justin at ginawan siya ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Dahil sa malakas na ulan sa labas at walang gumaganang telepono, inanyayahan ni John at Emma ang kanilang mga bisita na magpalipas ng gabi. Tumanggi si Krug sa una ngunit tinanggap ang alok pagkatapos malaman ang tungkol sa guest house. Habang nag-uusap ang lahat sa sala, sinubukang tawagan ni Emma ang kanyang anak ngunit walang reception. Lingid sa kanyang kaalaman, si Marie, kahit na nasugatan, ay nagsisikap na makauwi. Sa isang punto, hiniling ni Justin na gamitin ang banyo at pumunta sa kusina upang ilagay ang kanyang tasa. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang larawan ni Marie sa refrigerator at napagtantong nasa bahay sila ng kanyang mga magulang. Sa pagkakonsensya, nagmadali siyang pumunta sa banyo at masama ang loob. Pagkatapos ay iniwan niya ang pendant ni Marie malapit sa tasa na kinuha ni Krug mula sa kanya sa panahon ng pag-atake. Hindi nagtagal, inihatid ni Emma ang kanilang mga bisita sa guest house at itinago ang mga alahas ni Marie bago ipakita sa kanila kung saan sila matutulog. Inisip ni Francis na si Emma ay interesado sa kanya at isinasaalang-alang ang paggugol ng oras sa kanya. Samantala, bumalik si Emma sa pangunahing bahay upang pag-usapan ang mga hindi pangkaraniwang panauhin sa kanyang asawa. Dahil hindi lubos na nagtitiwala sa grupo ng mga bisita, nagpasya silang i-lock ang mga pinto. Sa sandaling iyon, isang hindi pangkaraniwang katok sa balkonahe ang nakakuha ng atensyon ni John na nag-udyok sa kanya na mag-imbestiga. Sa kabila ng masamang kalagayan, kahit papaano ay nagawa ni Marie na makapunta sa bahay at kumatok sa bintana gamit ang isang tumba-tumba. Dinala siya ng kanyang ama sa loob at napansin na siya ay binaril. Mabilis siyang kumilos at nagbigay siya ng agarang pangunang lunas at iniligtas ang buhay ng anak.
Napagtanto ni John na kailangang i-cauterize ang sugat at ginawa ang lahat para sa anak. Hiniling niya sa kanyang asawa na kumuha ng alak para sa paglilinis ng sugat at nagpainit ng kutsilyo sa apoy upang i-cauterize ang entry point ng bala. Habang naghahanap si Emma sa kusina, napansin niya ang pendant malapit sa tasa ni Justin. Naintindihan niya na ang kakaibang pamilya ay konektado sa mga kaganapang kinasangkutan ng kanyang anak na babae. Sa pagsusuri kay Marie, napagtanto ni John na may nagsamantala sa kanya. Bumalik si Emma mula sa kusina at ipinaalam sa kanyang asawa ang tungkol sa pendant ng kanilang anak na hawak ni Justin. Napagtanto ng mag-asawa na ang pamilya ang may pananagutan sa pag-atake kay Marie at malamang na ibinalik ni Justin ang pendant dahil na konsyensya. Nang sinabi ni Marie na nahihirapan siyang huminga, pinatagilid siya ni John para i-drain ang labis na likido mula sa kanyang mga baga. Ang pagdala kay Marie sa ospital ay pinakamahalaga, ngunit wala ang kanilang kotse. Ang tanging pagpipilian nila ay gumamit ng bangka upang tumawid sa lake, ngunit kailangan nila ang susi nito. Pumunta si John sa bangka para hanapin ito. Sa guest house, sinamantala ni Justin ang pagkakataon at kinuha ang baril sa bedside table habang natutulog si Krug. Samantala, pumunta si Francis sa pangunahing bahay dahil iniisip na may nararamdaman si Emma para sa kanya. Dahil ang kanilang sugatang anak na babae ay nasa mesa sa sala, ginawa ni Emma ang kanyang mga kaya upang itago siya. Nagkunwari siyang gusto niya si Francis at sinabing ang asawa niya ay nasa itaas na natutulog pagkatapos ng labis na pag-inom. Si Emma ay nakibahagi sa emosyonal na pag-uusap at nagalok sa kanya ng alak at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang ilihis ang atensyon ni Francis. Sa pag-aalala na makita ang larawan ni Marie sa refrigerator, mabilis itong itinago ni Emma habang kumukuha ng isang bote ng alak. Sa kabila ng masusing paghahanap ni John, hindi niya mahanap ang mga susi ng bangka. Dahil kailangan na niyang bumalik, naghanap siya ng mga tools upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga kriminal. Maya-maya, lumabas si Francis sa kusina at nakita ang sugatang anak na babae sa mesa sa sala. Pagkatapos ay mabilis na binasag ni Emma ang isang bote ng alak sa ulo ni Francis, ngunit bahagya lang siyang naapektuhan. Para ipagtanggol ang sarili, sinaksak niya ito ng kutsilyo, ngunit patuloy na umatake si Francis. Sa sandaling iyon, bumalik si John sa bahay at nakita ang kanyang asawa na nakikipaglaban sa kriminal. Matalino niyang inatake ang ilong ni Francis at muli itong nabali. Hindi nagtagal, sinubukan niyang lunurin si Francis sa lababo sa kusina, ngunit natanggal ng lalaki ang plug ng lababo. Pagkatapos ay pinaandar ni John ang garbage disposal unit na nagdulot ng malaking pinsala sa kamay ni Francis. Tinapos ng doktor ang kanyang hiyaw sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng matulis na bahagi ng isang martilyo. Nang matapos si Francis, nagpasya ang mag-asawa na sundan ang natitirang mga bisita kaya tumuloy sila sa kabilang bahay. Armado ng kutsilyo at poker, pumuslit sina John at Emma sa kwarto ni Krug at nakita si Justin na hawak ang baril ng kanyang ama. Ibinigay ni Justin kay John ang baril at pinayagan siyang tapusin ang sarili niyang ama. Gayunpaman, di sanay si John sa paghawak ng baril kaya nagising si Sadie. Agad siyang binaril ng doktor at umiwas si Krug sa gilid. Nagsimula silang magpumiglas at tumakas si Krug sa labas ng bintana at tumakbo sa pangunahing bahay. Sa kabilang banda, nagkulong si Sadie sa banyo, ngunit nagawa ni John na buksan ang pinto. Ipinagtanggol niya ang sarili mula sa mga pag-atake nito at halos madaig niya ang Sir John at si Justin. Biglang tinapos ni Emma ang laban sa pamamagitan ng pagbaril sa mata ni Sadie. Samantala, ginalugad ni Krug ang pangunahing bahay at natuklasan ang mga damit ni Marie. Napagtanto na siya ay kanilang anak. Pumunta siya sa kusina at nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid. Habang tinutulungan ni Justin si Emma na mahanap ang mga susi ng bangka, bumalik si John sa bahay upang harapin si Krug. Gamit ang matalinong mga taktika, kinuha niya ang atensyon ng surgeon sa ikalawang palapag gamit ang mga ingay. Sa isang punto, pumasok si Krug sa isa sa mga silid-tulugan at nakitang naghahanda ang pamilya na tumakas sakay ng bangka. Lakas loob na pumasok si John sa silid at napansin ang nakabukas na bintana. Ipinalagay niya na ang kriminal ay tumalon
Hindi alam na siya ay nagtatago. Pagkatapos ay pumasok si Krug at nagpasimula ng isa pang labanan. Ang masamang tao sa kalaunan ay nadaig si John at tinuya siya. Pinagyabang ang ginawa niya sa kanyang anak na babae. Habang nakahiga si John at ipinagmamalaki ni Krug ang kanyang sarili, napansin ng doktor ang mga susi ng bangka sa isang baso ng champagne. Nang malapit ng wakasan ni Krug ang buhay ni John, nagulat siya nang makaharap si Justin at nagtutok ng baril sa likod ng kanyang ulo. Ang ama ay nagpahayag ng sama ng loob sa bagong tuklas na katapangan ng kanyang anak at patuloy siyang binuli. Hinila ni Justin ang gatilyo, ngunit ang baril ay walang bala. Napagtanto ito ni Krug at inipit ang kanyang anak sa dingding at tinusok ito sa tiyan ng poker. Buti na lang at bumalik si Emma sa bahay at hinampas ng fire extinguisher si Krug. Pagkatapos ay inatake ng mag-asawa ang kriminal mula sa magkabilang panig at nawalan ng malay. Sa madaling araw, ang pamilyang sugatan at si Justin ay tumulak sa isang bangka upang humingi ng tulong medikal. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang surgeon sa bahay para harapin ang huling kontrabida. Dahil walang magamit na duct tape o lubid, gumamit si John ng kutsilyo upang gumawa ng mga hiwa sa katawan ni Krug na nagparalisa dito mula sa leeg pababa. Ang surgeon ay tiniyak sa kanya na ang lahat ay magiging maayos. Gamit ang microwave oven na inayos niya noong nakaraang araw, inilagay ni John ang ulo ni Krug sa loob nito at pinaandar ang appliance. Ang kriminal ay sumigaw sa sakit at ang kanyang buhay ay nagtapos habang ang kanyang ulo ay sumabog sa maraming maliliit na piraso. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.